Hi everyone! Good evening! Ayan, magandang gabi sa lahat ng mga viewers natin. Good evening po sa inyong lahat. Ayan, sa mga bagong pasok sa live natin. Ayan, ako po si Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach. 9 years na pong nag-aalaga ng mga hirap magkaanak at nagkakaproblema sa regla. Kaya kung may kakilala kayo na may problema ang regla nila, o kaya naman hirap silang mabuntis, mga sis, i-share niyo yung live natin ngayon dahil meron tayong libreng question and answer portion dito mga sis. Ayan, kung may mga gusto kayong malaman, curious kayo, nagtataka kayo bakit yung regla nyo humihina, 'di ba? Kasi may mga warning signs yan eh. May mga babae po ngayon na nagkakaproblema sila sa regla pero hindi nila alam na may sakit na pala sila. Bakit? Kasi hindi sila nakakapagpa-check up. Bakit hindi sila nakakapagpa-check up? Kasi wala silang pera. So yun yung concern kasi hindi lahat ng babae mga sis ay kayang magpa-check up, no? So, hindi lahat ng tao is gifted, lalo na sa panahon ngayon mga sis, no? Napakahirap ng buhay, so hindi lahat. And isa pa mga sisi ko, hindi natin masisi kasi may mga tao talaga or may mga girls talaga ngayon na may problema sila sa regla, pero may mga iniinom na silang gamot. Sobrang tapang na. Ano ba to? May mga pills, kung ano-ano, na mga matatapang na hormonal na pills, 'di ba? Pero the concern is parang hindi tumatalab. So, meaning to say, hindi totally na-absorb ng katawan nila yun. At yun nga po yung pag-uusapan natin mga sis. Kaya po, kung may mga questions kayo sa akin, kung nagkakaproblema kayo sa regla, ayan, hirap kayo magkaanak, pag-uusapan natin yan dito sa live. At wala namang bayad magtanong mga sis, okay? Ayan, thank you so much po sa nagfa-follow. Ayan, sa mga bagong pasok sa live natin mga sis. Ako po si Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach. 9 years na po akong nag-aalaga ng mga hirap magkaanak at nagkakaproblema sa regla. Kaya kung may kakilala, i-share nyo ang live. Magtanong mga sis, kung may mga questions kayo sa akin, pwede nyo i-comment yan, walang bayad magtanong dito. Okay? Ayan si Ma'am RL Gallego, ano kaya yun? Wala pa akong regla for 3 months. Ayan, so sisi ko, ganito po kasi yan. Meron akong mattress dito eh. Okay? So, ito meron tayong model ng mattress dito para mas happy tayo mga sis. At saka para mas maintindihan nyo talaga. Ang mattress kasi natin, para maglabas yan ng regla, dapat po, itong si ovaryo natin is magkakasundo silang dalawa. Kasi siya po yung nagbibigay ng signal para tayo ay reglahin. Kaya pag hindi nagre-regla ang isang babae, ibig sabihin, itong lining ng mattress niya at saka itong ovaryo nila is merong problem. So, baka hindi sila co-communicate to each other. At yun nga po, ano daw ang mga dahilan? Pwede na hormonal imbalance, pwedeng stress. Ayan. Kaya di ba napapansin nyo pag stress kayo, pag pagod kayo for the whole month, bigla na lang nasisira yung regla ninyo. Kasi nga, merong mga nangyayari sa katawan natin na nakakapagpigil ng pagregla natin at nangyayari po yan dito sa bilog na to, which is yung tawag dito is ovaryo mga sisi ko. Ayan. So ito, so ito yung tinatawag natin na ovaryo. Tapos ito naman mga sisi ko, ang tawag dyan is endometrium. So yung endometrium na yan, buwan-buwan, kapag nagre-regla tayo, naglalagas yan. So, parang yan yung mga dumi sa mattress natin. Nilalabas niya. Kaso sisi ko, pag hindi ka nagre-regla, hindi naglalagas yung mga laman. At yan ang dahilan kung bakit maraming babae ngayon ang may sakit sa mattress. Kasi, pag hindi sila nagre-regla, yung lining ng mattress nila, which is dapat lumalabas yan. Kasi parang dumi yan eh. Nilalabas yan ang mattress natin. Kaso hindi nangyayari yon. That is why kapag na matindi ang hormonal imbalance at yung lining ng mattress ay pakapal ng pakapal, walang regla na nangyayari, doon nag-i-start na nagkakaroon ng bukol ang mattress natin. So isa din yan sa reason kung bakit maraming nagpaalaga sa akin na hirap magkaanak at yun pala may sakit ang mattress nila or may problema yung mattress nila. So syempre 'di ba? Etong mattress natin, yan po kasi yung, dito po kasi talaga nag-i-stay ang baby for 9 months. So, pagka ang baby is, makaka-encounter siya ng mga problema sa loob ng mattress natin, paano kayo ngayon mabubuntis kung may bukol ang mattress natin? Masyadong makapal ang mattress, namamaga, o hindi tayo
mabubuntis kapag ganun. Kaya sisi ko, kapag kayo po ay hindi nagre-regla ng 3 buwan at hindi naman kayo breastfeed or hindi naman kayo nagbe-birth control, senyalis ito na may nangyayaring hindi maganda sa loob po ng matres natin. At yan ang kailangan nating alamin. Kasi ako po, matagal na akong tumutulong sa mga babae na nagkakaproblema ang regla nila. Pero bago ko sila tulungan, meron kaming assessment na ginagawa. So hindi basta-basta na painom lang ng painom ng gamot, 'di ba? Na hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari, lalo na kapag ang mga gamot na pinapainom natin ay masyadong matapang. Alam nyo, yung mga nirereseta sa atin, actually makakatulong siya. Yun ay kung hiyang siya sa atin. Ang problema kasi, maraming babae na hindi po sila hiyang sa matatapang na gamot, kagaya ng pills. Ayan. So, hindi natin masisi kasi yun ang response ng katawan natin. Gustuhin man natin na sundin yung mga reseta, kaso kung hindi naman naa-adapt ng katawan natin at hindi natin kinakaya yung mga side effect, doon na nga po nagkakaproblema. Kaya dito po sa therapy namin, kapag nag-aalaga po ako ng mga siraang regla, meron kaming mga ginagawang hakbang, step by step yan. Hindi tayo bibigla na kapag hindi hiyang sa inyo, pipilitin talaga natin. So, hindi po ganun ang sistema natin dito. Kaya kung gusto mong itry yung therapy namin, sis, meron akong libreng chance or bibigyan kita ng chance na matry siya for free dahil first timer ka dito para ma-experience mo muna kung magugustuhan mo ba yung therapy natin. So, madali lang yan, sis. I-message mo lang ako ngayon para makapag-usap tayo kung gusto mong itry yung therapy po na sinasabi ko. So, free lang po yan para sa mga first-timers. Okay? And take note mga sis, Luzon, Visayas, Mindanao, pwede po kayo dito kasi po ang gagawin natin is a virtual. Meaning to say, online po tayo mga sis. Okay? Ayan. So, ito merong nagko-comment. Paano daw po? Sis, kung gusto nyong itry yung free therapy natin, lalo na kung kayo po ay first timer, i-message nyo lang po ako dito sa TikTok. Okay? Ayan. Yes, Miss Coral, I'll wait for your message po dito lang po sa TikTok. Ma'am Mary, 2 days lang ang dugo ko. Pang 3 days nag-stop, 4 days nag-spotting. So, parang ang nangyayari is yung kanyang flow is hindi consistent. At kung first time ito na nangyari sa inyo, Ma'am Mary, meaning to say, merong kakaibang nangyayari sa loob, which is, yun na nga, yung tinatawag nila na hormonal imbalance. So, hindi natin masabi agad na may sakit ka or malala ka, lalo na kung minsan lang naman siyang nangyari sa inyo. Ang babae po kasi talaga, ang regla natin minsan ay nagbabago, especially kung tayo po ay laging stress, laging pagod sa trabaho. Ayan, so, laging malungkot, may problema sa pera, may problema sa asawa. Ayan, so, maraming factors kasi kung bakit nagkakaroon tayo ng problema sa regla. At number 1 na nga po dyan ang stress. Pero kung palagi itong nangyayari sa inyo, Ma'am Mary, this is a sign na merong hindi magandang nangyayari sa loob. Kasi ang flow ng regla natin, dapat talaga tuloy-tuloy yan. Pero pag ang regla natin is parang mahina, biglang lakas, biglang hina, tapos biglang wala na, then after ilang days, biglang meron na naman. So, sign yun na may irregularity or may problema sa loob. Ibig sabihin lang yan, may parang pumipigil sa paglabas ng dugo. And take note mga sis, ang dugo na nilalabas natin sa regla natin every month, mga dumi yan sa loob ng matres natin. Kasi every month, nagki-cleanse ang matres natin eh. So, yung lining niya, which is yung pader ng matres natin, itong parang nasa pabilog na to, yan yung tinatawag na lining. Okay? So, yung lining ng matres, kapag malapit na tayong magregla, kakapal yan. At once na nag-signal na itong ovaryo natin na, oh, magregla ka na. So, lalabas ngayon yung mga dugo. Kasi, nagtatrabaho itong ovaryo natin para mag-induce or lumabas yung mens. Kaya, pag hindi kayo nagre-regla or yung flow ng regla nyo is irregular, meaning ito po ay meron ding signs na nagkakaroon siya ng problema. So, merong nangyayari sa interaction ng ovaryo at ng endometrium natin. Kaya pag ganyan ang regla ng mga nagpapaalaga sa akin, ina-assess talaga namin yan kung ano yung mga posibleng dahilan kung saan siya nanggagaling. At syempre, gagawa natin ng paraan kung paano po sila maaayos. So, paano? Yun ang tinatawag namin na therapy.
Meron po kasi kaming therapy dito na ginagawa, kaya po marami akong mga naalagaan na siraang regla, irregular yung mens, lalo na kapag bagong panganak or kaya naman galing sila sa pills, galing sila sa birth control, tapos biglang after nilang nag-birth control, halimbawa yung isang babae, nag-birth control siya, nagpipil siya, tapos in-stop niya kasi ayaw niya na. So after that, normal naman na hindi agad babalik yung mens. Pero kapag may napapansin tayo na masyado ng matagal at yung regla natin ay hindi talaga siya bumabalik sa normal, doon na po nagkakaroon ng parang problema na posible talaga nahihirapan mag-reset yung katawan natin sa dati. Kumbaga, yung normal na hormones natin nung hindi pa tayo nagpipills, nahihirapan siyang bumalik dahil nga napigilan nung pills. Kasi matapang po talaga ang content ng mga birth control natin. Kaya-kaya niyang i-manipulate yung buong katawan natin mula ulo hanggang paa, ganun siya katindi. Kaya once na kayo po ay nakapag-birth control at kapag natapos nyo na yun ay hindi pa rin bumabalik sa normal ang regla nyo, meaning to say, kailangan nating i-sustain yung mga nagkulang at yung mga kailangang i-refresh sa loob ng katawan natin or sa sistema ng katawan natin para po bumalik ulit sa normal yung regla po ninyo. So yan po yung ginagawa namin sa therapy namin. And eto pa, syempre alam ko naman hindi agad tayo kumbaga hindi natin agad magigets ito. Kaya po ako, nagbibigay talaga ako ng chance na matry ng lahat yung therapy natin. At ito po ay libre lang para sa mga first timers. Bakit libre? Ganito po kasi yan, hindi lahat ng katawan ng tao is mag-a-adjust automatic, no? Hindi nila, kumbaga hindi agad yan nag-a-adapt. So para malaman nyo kung hiyang kayo, nagbibigay talaga kami ng chance na matry ito for free. Yung therapy natin ay libre po sa lahat ng mga first timers para po malaman nyo muna kung magugustuhan nyo ba yung therapy po na sinasabi natin. Okay? So, paano? Anong gagawin namin? Simple lang, mga sis, mag-chat lang po kayo. Ganun lang po kasimple. Yes, this is a traditional way, meaning to say, hindi po tayo dito gumagamit ng mga matatapang, yung mga reseta, hindi po tayo gumagamit ng ganun. This is a natural way on how to manage, how to promote healthy living. Okay? Maliban doon mga sisi ko, kapag meron kasi tayong malalang problema at hindi na yun kinakaya ng lifestyle, ibig sabihin, mayroon pa tayong kailangang i-sustain na mga nagkukulang sa katawan po natin. At doon na nga po papasok yung therapy na sinasabi ko. So sa mga first timer, libre po talaga para ma-experience nyo muna kung totoo siya or kung maganda ba ang maging effect sa inyo. And then kung magugustuhan nyo siya, pwede kayong bumalik sa akin, mag-usap tayo. Pero kung ayaw nyo, okay lang po. Yes, ang gagawin nyo lang is mag-chat kayo sa akin. Mas maganda po sana kung ikwento na natin kaagad yung problem natin, kung ano yung mga na-experience natin, like sira ba ang regla natin or ilang buwan na ba tayo walang regla. Kasi pag masyado ng matagal na hindi tayo nagre-regla, nakaka-alarma yun. Kasi ibig sabihin bilang babae, hindi tumatakbo ng normal yung katawan mo. Kasi tayong mga girls, every month, dapat talaga lumalabas yung regla natin. But the problem is, kapag, yun na nga, dapat lumalabas yung regla. Pero pag hindi lumalabas ang regla natin buwan-buwan, sign po yan na may something sa loob. At nakakatakot yun. Kasi maraming girls ngayon na parang baliwala lang sa kanila kasi iniisip nila, ay matres lang yan. Babalik din yan. Paano kung ilang buwan na nga? Yung iba nga po nagpaalaga sa akin, 1 taon na silang hindi talaga nagre-regla. And grabe yung tinaba nila. Kasi pag hindi tayo nagre-regla, maapektuhan din yung natin, yung timbang natin. Kasi nga, mayroong mali, nag-e-error yung katawan natin. Kaya, di ba, napapansin nyo, pagka may problema kayo sa regla, alam nyo yon yung katawan natin, mabilis tayong tumaba. Tsaka yung iba nagkaka-pimples, kasi bakit? Ang pimples kasi, sign yan ng mga dumi din, mga toxin sa katawan natin na nilalabas po ng katawan. Lalo na sa skin, may mga hormones na hindi po sila nagwo-work ng normal, kaya nagpaparamdam siya through physical na mga symptoms. Diba kagaya ng mga may PCOS? Ito, sa mga may PCOS na nanonood sa atin. At saka,
yung mga wala pang PCOS pero nakaka-experience sila ng PCOS-like symptoms. Ano-ano ba yung mga pwede nating maramdaman kapag meron tayong PCOS? Pero bago yan, explain ko muna sa inyo kung ano ba si PCOS. So, ang PCOS po is short for Polycystic Ovarian Syndrome. Wala po tayong yellow basket cyst kasi hindi po tayo benta-benta lang, hindi po tayo networking. Tandaan nyo po, kapag ka ang isang product is may yellow basket, ang goal po dyan is magbenta. Iba po kasi ang therapy, iba yung may alaga. Although meron tayong product, but sa sobrang dami nun, hindi natin pwedeng i-recommend ng isang bagsakan lang. Kumbaga, kailangan nating alamin kung sino talaga or ano ba talaga ang nangyayari. Kasi ang seste kasi ngayon ng ibang mga seller, agad-agad yellow basket. Ang concern doon is gaano sila kasigurado na yung product na yun is talagang makakatulong. 'Di ba? So, kailangan i-explain mo sa tao kasi baka mamaya hindi mag-effect na papahiya yung seller. Kaya maraming product ngayon na ginagamit nila yung mga kabaihan na may problema sa regla, na hindi nila alam may sakit na pala sila. So, at least nakakapanood kayo ng mga ganito na kumbaga na-enlighten kayo na ay may something na pala. So, yung mga ayaw magpa-check up, at least nakakapagpa-ultrasound sila, 'di ba? Kasi na-alarm sila, which is yun naman talaga ang tama. Ayan. So, mabubuntis pa ba pag merong polyps? Sisi ko, pwede as long as gumaling na yung polyps natin. Bakit kailangan gumaling? So, ito na sis. Nawala na. Pero babalik ako sa PCOS na topic. Ayan. So, ito yung mattress natin, di ba? Ito yung tinatawag natin na bahay bata. At yung mattress natin, dyan po nag-i-stay ang baby kapag nabubuntis tayo. Ang concern sis, kapag may polyps ka kasi, nagkakaroon ng bukol ang loob ng mattress natin. Para siyang ubas-ubas. So, ang nangyayari, kapag tayo po ay merong bukol sa loob, syempre yung bata, hindi naman siya forever fit. Bagay sa katawan natin na hindi sila dapat nandun. Kaya kapag once na tinutubuan tayo ng bukol sa mattress, nagre-react po yung katawan natin, nasasaktan siya kasi itong bukol na ito ay hindi dapat nandoon. Kaya sisi ko, advice ko sa'yo, kung gusto mong mabuntis, dapat pagalingin muna natin yung polyps mo. Kasi sa dami ng naalagaan ko na may ganitong sakit ha, pinagaling muna namin yung polyps nila, saka po namin winork out. So, nung tinrabaho namin, gumaling yung polyps niya, nag-therapy kami, at doon siya nagkaanak. Kasi talagang malinis na yung mattress niya, hanggang sa na-reach namin yung goal. Yan po yung reason kung bakit marami ako natutulungan na mabuntis. Kasi hindi ko sila pinapaasa na pag uminom kayo nito, kaagad-agad, mabubuntis kayo. Kahit na may sakit yung tao, papangakuan natin na pag ininom yung supplement, mabubuntis na siya. Hindi. Kaya po mayroon kaming group chat. So, yung group chat na yon, talagang inipon ko sila lahat doon para nakikita ko yung problema ng bawat isa. Kung ano yung mga concern nila, na monitor natin sila. And kapag may mga problema sila, pwede nilang i-raise doon. Makakasama din nila yung iba nating mga inaalagaan din. Kaya once na kayo po ay nag-try ng therapy po natin, makakapasok kayo doon sa GC namin. So ulitin ko lang, libre ang therapy natin para sa mga first-timers kasi para ma-experience nyo muna kung mahihiyang kayo dito. Okay? So wala siyang bayad. Ito po ay para ma-experience nyo muna kung kumbaga, magugustuhan nyo yung therapy namin o hindi. Pwede ba magbuntis ang may hypertension? Yes, basta't manageable siya. And advice ko sa iyo sis, kapag meron kang high blood or hypertension, kapag nabuntis ka, dapat meron ka talagang alaga ng doktor. Kung hindi doktor, health center. Pero as much as possible, OB po ang ma-recommend ko sa inyo na mag-alaga kasi medyo sensitive or complicated kasi ang pagbubuntis ng isang babae kapag meron siyang mga underlying na condition kagaya po ng hypertension. Okay? Ayan. Normal ba na 2 days ang regla? Kung first time na nangyari sa iyo yan, pwedeng normal siya kasi baka may nangyayari na pagbabago sa katawan natin. Pero kung palagi siyang ganyan, hindi siya normal at sign yan ng isang problema. Meaning to say, may nangyayari sa loob ng mattress natin na hindi maganda. Kaya po ang regla natin is mahina lang. So, yan yung ginagawa namin sa mga alaga po namin na mahina ang regla, sira ang regla, nagkakaroon sila ng discharge, patak-patak lang ang regla.
So, syempre, kailangan alamin natin saan ang gagaling yon. At once na na-detect natin kung ano yung pinagmumulan, napakadali niya na lang ayusin mga sis. So, hindi tayo basta-basta yung painom lang ng painom na ito, di ba? Ayan, if you want to try the therapy sis, lalo na kung first timer ka dito, pwede nyo siyang i-try for free para ma-experience muna ninyo kung hiyang kayo o hindi. So, i-chat nyo lang ako mga sis. Okay, eto may nag-chat. Okay, wait lang po. Ayan, sorry, ayan, meron na, marami nang nag-chat, pero wait lang po, kasi nagla-live pa ako. Ayan, so wait lang mga sis. Okay. Mga sis, ayan sa mga bagong pasok. Ay, thank you so much naman sa mga nag-gift. Thank you. Sa mga bagong followers, sa mga pumapasok sa live natin, ayan, sa magandang gabi po. Thank you po sa mga nag-gift. Thank you so much. Uulitin ko lang, ako po si Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach. 9 years na po akong may advocacy at therapy para sa mga hirap magkaanak at nagkakaproblema sa regla using my natural remedy. So, ang gagawin po natin mga sis is ito pong programa na ito para po ito sa mga walang pampa-check up. Alam nyo na, yung mga marami nang nainom na gamot pero parang, alam nyo yun, mabagal ang effect sa kanila or minsan pa nga walang nangyayari, no? Parang, bakit ganun? Kaya minsan parang, alam nyo yun, yung ibang tao nawawalan sila ng tiwala sa check-up. Sa totoo lang, hindi. Meron kasi talagang proseso yan. Kaya po, napapansin nyo, pag may pinapainom sa inyo, parang, matagal na kayong may iniinom pero hindi po kayo gumagaling sa mga sakit nyo sa matres o kaya naman palagi na lang pills para lang reglahin. So, there are things kasi na baka hindi na may mention or hindi na i-instruct sa inyo. Kaya po siguro mabagal ang absorption or mabagal ang epekto nung pinapainom sa inyo. So, malalaman nyo yan once po na nakapasok kayo sa therapy namin. Kasi kami po, hindi naman kami naninira sa mga doctors, hindi po kami naninira sa medical, kasi kami din po, is part din kami ng medical. However, there are people po kasi na hindi talaga hiyang sa mga matatapang na gamot pagdating po sa usapang matres. Take note ko lang mga sis ha, usapang matres lang po tayo. If you're having a problem with diabetes, high blood, and whatsoever, hindi po namin kaya yon. Isang tabi natin yon. Kasi ang goal lang natin dito or yung advocacy natin is nakafocus lang talaga siya sa regla at matres. Okay, eto, balikan natin si Picos kasi kanina may nagtanong nito but meron kasing sumingit ng ibang topic. So, balikan natin si Picos. Si Picos po kasi ang ito po ay short for polycystic ovarian syndrome. Kapag meron po tayong PCOS, magulo ang takbo ng sistema ng katawan natin. May mga nangyayari na gulo-gulo, no? Kaya po ang epekto nito is nagkakaroon tayo ng problema sa katawan natin. Okay? So number 1 dyan is yung matres natin. Nagkakaroon siya ng problema. So anong nangyayari sa babae kapag meron siyang PCOS? Unang-una, yung matres ang pag-usapan natin. Yung matres natin, may dalawa kasi yung nakakabit, magkabilaan, which is ang tawag dyan is ovaryo. Itong kulay green na to, yan ang ovaryo. So, ganito po yung itsura ng matres natin. Para mabuntis tayo mga sisiko at para magregla tayo, dapat malinis yung ovaryo natin. Dapat wala siyang problema, wala siyang bukol, wala siyang cyst. Ang nangyayari po sa mga may PCOS, itong ovaryo nila nagkakaroon ng cyst. Anong mga cyst ito? Itong mga polycystic na ito, ang dahilan po niyan is dahil yung ovaryo natin, yung egg cell nun, hindi siya nag-ovulate. Dapat puputok siya para magregla to. Itong matres natin. Kaso hindi nga nangyayari yon kasi yung egg cell natin, hindi siya nagde-develop at hindi siya nag-ovulate, nagiging cyst siya. That is the problem. Kaya nagkakaroon sila ng problema sa pagregla.
kumakapal yung matres ng mga may PCOS. Ayun. Kasi nga po, dahil sa itong ovaryo nila is hindi nagtatrabaho ng maayos. Hindi siya nakikipag-interact dito. So, ngayon, sisi ko, ano ang dapat gawin? Siyempre, kailangan maibalik natin siya sa kanyang normal state. Dapat maibalik natin kung paano magbuo or mag-develop yung itlog doon sa loob para pumutok yon, mag-ovulate yon, para maging regla at para mabuntis tayo. So, para mangyari yon, kailangan malaman muna natin kung saan nanggagaling ang problema, bakit ang itlog natin ay hindi siya nabubuo at bakit siya nagiging cyst. So, yun na nga ang pag-uusapan natin, yun ang kailangan nating alamin at hindi natin pwedeng sabihin sa live yun kasi bawat katawan ng babae iba-iba, no? Hindi porket may PCOS si Maria, kagaya din siya ni Juana, 'di ba? So, halimbawa, si Marian meron siyang PCOS, tapos si Joanne meron din siyang PCOS. Dalawang tao na same na na-diagnose sila ng PCOS, but it doesn't mean na parehas na sila ng kalagayan. Kasi iba-iba po yung estado or level ng PCOS. May mga babae na PCOS pero nagkakaanak, regular ang regla, payat sila. Meron naman mga babae na may PCOS pero ang taba nila, tapos ang daming pimples, at yung regla nila ay sira-sira. So, magkakaiba tayo ng sitwasyon. Kaya, kailangan nating dumaan sa isang assessment bago ako mag-therapy. Ang dami kong naalagaan na may PCOS na natulungan ko at nasolusyonan po talaga namin yung problema nila. Pero bago nangyari yun, inalam ko talaga yung case nila kung malala na ba ang PCOS nila o hindi pa. At yun nga po yung gagawin natin once na nagpa-therapy kayo dito. And sabi ko nga po, hindi lahat ng tao is kaagad-agad is maniniwala. Kaya po, ang gagawin natin, bibigyan ko muna kayo ng pagkakataon na matry siya for free. Yes, libre po ang therapy para sa mga first-timer para ma-experience nyo kung magugustuhan nyo ba yung magiging effect sa inyo ng therapy natin, kung magiging hiyang ba kayo or maganda ba ang maging effect niya sa inyo. So, ang gagawin lang natin is mag-message kayo sa akin. Mas maganda ikwento nyo na yung mga nararanasan nyo. Yung ectopic kasi, kung isang beses pa lang nangyari, ito yung matres natin, sis. At para mabuntis tayo, kailangan yung sanggol, dapat makapasok siya dito sa gitna. Ang problema sa ectopic, imbis na dito siya tumira sa loob, na-stuck siya dito nung fetus pa lang siya or nung embryo pa lang siya. So, hindi siya nakapasok or hindi siya nakatagos dito sa matres natin. Ang nangyari na stuck siya dito. So, ngayon, kung na-ectopic ka ng isang beses lang, may natira pa naman na isa. So, malaki pa ang pag-asa na magkakaanak ka. Pero, kapag 2 beses ka nang na-ectopic, yung tinatawag nilang ectopic or in Tagalog, nagbuntis sa labas ng matres. Kapag ganun po ang nangyari sa inyo, ay 2 beses na po kayong na-ectopic, syempre may hirapan na kayong magkaanak sa natural na paraan. Meron pa naman, kaya lang, kailangan po natin magpa-IVF. And yung IVF na yan ay, sa estimated ko, kasi marami din ako mga naalagaan na hindi kami naging successful kasi barado na talaga ang kanilang fallopian tube, ginawa namin lahat at talagang walang nangyari. 'Di ba? So, ginawa naman ang lahat, kaya lang talagang makapit yung bukol or yung infection doon sa kanilang fallopian tube. So, talagang IVF na lang. And nagre-range siya ng 500,000 and above. So, kung may pera na lang din kayo at kayo po ay na-ectopic ng 2 beses, pwede kayong magpa-IVF. Mag-ready lang tayo ng 500,000. Ang problema, paano kung wala tayong 500K? So, 'di ba? Kalahating milyon din 'yan mga sisi ko. So, hindi lahat ng tao afford 'yan. Kaya nakakalungkot para sa mga can't afford na mga nanay or gustong maging nanay na gusto pang magkaanak, once na kayo ay na-ectopic ng 2 beses na, mahirap talagang mangyari 'yon kapag wala tayong pera. Kasi mahal po talaga ang IVF. 6 months delay pero hindi daw buntis. Sisi ko, kapag ang matres natin ay hindi naglalabas ng regla,
nababawasan yung kakayahan niya na maglabas ng dumi. Kaya kadalasan sa mga babae na hindi nagre-regla ng maayos ay nagkakaroon sila ng bukol sa matres kapag paulit-ulit itong nangyayari sa kanila. Kaya habang maaga pa sis, kung first time itong nangyari sa inyo na sa loob ng 1 taon, 6 na buwan kang walang regla, mas maganda ngayon palang ayusin na natin. Kasi kapag pinatagal mo pa yan, let's say ilang taon na ganyan ka, baka magulat ka pag nagpa-ultrasound ka, meron na palang bukol doon, nangangapal na pala tong pader ng matres mo. Ayan, itong lining ng matres natin, baka kumakapal na pala yan. Hindi maganda sa isang babae na masyadong makapal ang matres niya kasi pwede itong mag-cause ng sirang regla at pwede rin po siyang mag-cause ng kahirapan sa pagbuntis. So, bakit? Bakit nahihirapang mabuntis yung mga babae na makapal yung matres? Kasi po, mahihirapan na tumagos ang fetus or yung embryo sa loob ng ng matres natin. Kasi 'di ba ganito nga siya. Para magbuntis ang babae, dapat yung matres niya maganda ang kapal, hindi masyadong makapal, hindi masyadong manipis kasi pag makapal or namamaga ang matres, mahirapan talaga na makapasok doon sa loob yung baby. At yun na nga po, isa din yan sa mga dahilan bakit maraming babae na nagbubuntis sila dito sa labas ng matres. Maraming mga ganyang cases, mga sis. You're very much welcome. At sa mga bagong pumapasok sa live natin, ayan, yes, good evening everyone. Ako po si Coach Jaja, Certified Health and Wellness Coach. 9 years na po akong nagte-therapy ng mga babaeng hindi nagkakaanak at nasisira ang regla using my natural remedy. Lalo na po sa mga walang kakayahan na magpa-check up, no? Kasi hindi lahat is gifted. Kung mayaman kayo at meron kayong budget, much better na magpa-check up na kayo. Pero kung talagang wala kayo, yes, pwede namin kayong tulungan. And libre po ito para sa mga first-timers para ma-experience nyo naman kung okay siya sa inyo. Ayan. So, libre po yung therapy natin para sa mga first-timers para ma-experience nyo muna kung magugustuhan nyo yung effect. So, pwede yung i-share yung live natin kung may makakilala kayo na sira ang regla, hirap magkaanak, marami nang nainom na gamot pero parang walang nangyayari. So, let's try to assess kung anong nangyayari sa inyo at libre lang yung assessment natin. So, mga sisi ko, meron din po pala akong FB page. Ayan, kasi may mga iba na hindi ako kayang i-chat dito sa TikTok. I don't know what happened. Pero, pwede nyo po akong i-message dito. Ayan po yung ating FB page. Ayan siya. Ayan. So, screenshot nyo na lang mga sis. Screenshot natin. Pwede nyo po akong i-follow dyan sa FB page ko. Yung mga gusto mag-stalk para malaman nyo kung legit ba talaga to. Ano ba talagang nangyayari sa kanya, totoo ba to, 'di ba? Yung mga ganong kasing mga cases. So there are people na hindi talaga sila convinced at gusto nila mag-stalk. So yes, you are very welcome naman na mag-imbestiga sa aking pagkatao. You can search anywhere, social media. Ayan. So, thank you so much. There are negative and positive feedbacks. Kasi, syempre, hindi naman ako perfect. Nobody's perfect, mga sis. Marami ding mga lumapit sa akin na hindi ko talaga sila natulungan. Kasi, there are factors na nakakahadlang. Kagaya na lang pag malala yung sakit. O kaya naman, hindi sila talaga totally nakapag-follow ng tamang proseso natin sa therapy. So, hindi lahat nakakapag-follow. Kaya may mga lumapit din po sa akin na hindi naging successful. So, there are lots na natulungan kasi talagang consistent talaga sila nung nagpa-therapy sila. Kasi consistency is the key nga po, di ba? Ayan. Thank you so much po sa mga nagpa-follow. Ayan, libre lang magtanong dito kaya sa mga may tanong sa akin, mag-comment lang po tayo. PCOS, endometriosis, both po meron sa akin. Ano po ang pwedeng gawin? Hindi ako nagka-comments. Alam mo kung bakit? Eto, paliwanag ko sa iyo sis. Ang sakit mo kasi, ayan, ipin natin. Madam, ang sakit mo kasi is PCOS and endometriosis. Actually, yung PCOS, this is a condition, not totally disease. Ang endometriosis naman, this is also a condition sa matres natin. And dalawa ang problema mo sa matres. So, una, paliwanag ko ang PCOS. Ang PCOS po kasi ay isang
hormonal problem. Magulo yung sistema ng katawan natin at dahil doon, nagkaroon na po ng problema yung ovaryo ninyo sa paglabas ng itlog. Kaya imbis na mag-itlog siya, nagkakaroon ng maliliit na cyst. Okay? At yan ang dahilan kung bakit hindi po kayo nagre-regla. Pangalawa, endometriosis. Yung lining ng matres mo, which is ito dapat yung nalalagas or siya dapat yung nagpapatlabas ng regla mo buwan-buwan. Dahil nagsisignal na itong ovaryo natin kung kailan ka dapat magregla, yung endometrium siya dapat yung lalabas, no? Yung regla na yun. Kaso sis, ang nangyari sa inyo, nagkaroon kayo ng endometriosis. Meaning to say, may mga itim-itim yung matres natin, parang mga dot-dot siya na itim, at yun po is yung mga dugo na parang hindi po siya nakalabas. So, anong nangyayari kasi, yung laman ng matres natin na dapat nasa loob lang yan, yung endometrium, lumalabas siya. Kaya po nagkakaroon siya ng itim-itim kasi parang na-oxidize siya. Hindi siya dapat nandoon. Dapat nasa loob lang siya. Kaya po nung na-detect ng katawan na itong laman ng matres na ito ay dapat sa loob lang siya, bakit siya lumabas? So abnormality ngayon yun. At yan nga po ang problem mo sis. Kaya hindi ka nagre-regla dahil dalawa ang kailangan nating ayusin sa matres mo. So, dito sa case na ito, maraming mga nagpa-therapy sa amin na ganyan ang kalagayan nila. At ito ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo sis, hindi ganun kadali na ayusin ang problem mo kasi dalawang factor ang kailangan nating i-consider para maibalik po natin sa ayos yung regla mo. So, hindi ko sinasabi na mabilis lang kasi marami nagpaalaga sa akin 1 month, 2 months, nag-okay na sila, nagpa-therapy sila. Pero hindi po lahat ay ganun kadali kasi iba-iba nga po tayo ng response, iba-iba yung katawan natin. Ay, may nagsasabing pa thank you Ayan, may ano pala tayo, may kamukha or kahawig. Ayan, so yun nga sis, ang problem talaga sa inyo is yun nga, dalawa ang kailangan nating ayusin dyan. So, ang therapy po natin is, una, sasabihin ko sa inyo, this is a natural way. Okay, hindi tayo dito gagamit ng mga sobrang matatapang na talagang to the point na merong mangyayaring hindi maganda sa inyo. Therapy po tayo. Ngayon sisi ko, if you want to try this therapy, dahil nga po meron kang dalawang sakit sa matres or condition na kailangan nating i-work out, kung gusto mo siyang i-try, libre lang po yan para sa mga first timer. Kapag first timer po kayo dito, ipapatry ko siya sa inyo ng libre lang para ma-experience nyo kung paano po siya gumagana at para ma-experience nyo din kung hiyang kayo or kung magugustuhan nyo po yung effect sa inyo. So, uulitin ko lang, ito po yung FB page ko, sakali po na, kung sakali po na gusto nyo pong ayan, ayaw nyo magpakita, ayan. Sakali po na gusto nyo po akong i-message or i-follow sa aking blue app, pwede nyo din pong i-screenshot ito. Ayan siya. Okay? Good evening. Nag-ectopic ako nung 2021. Hirap na naman po. Pero ang laki po ng tiyan ko. So, ito, 2 months ka ng delay. Pero negative ang PT mo. So, sisi ko, kung first time itong nangyari sa inyo, malamang meron nang nagsisimulang problema. Kasi 'di ba dapat ang matres natin every month magre-regla dapat 'yan. Thank you sa nag-gift. Ang kaso sa inyo po, 2 buwan nang hindi lumalabas yung regla nyo, which is dapat ngayon pa lang inaagapan na natin siya. Kasi baka mauwi siya sa mas severe or mas complicated na sitwasyon. So, hindi tayo nananakot for the sake lang na makakuha tayo ng views or makakuha tayo ng followers. Hindi po tayo nananakot. Sabi ko nga sa inyo, advocacy to and this is an awareness. Kasi maraming babae ngayon nasira ang regla pero binabaliwala nila ito at kalaunan, doon na nila nadidiscover na may sakit na pala sila sa matres. Kaya habang maaga pa, mas maganda meron kayong mga naririnig or nai-enlighten kayo sa sitwasyon nyo. Kasi sa totoo lang, hindi po talaga normal sa isang babae na hindi lumalabas ang kanilang regla. Kahit sabihin pa natin na yan ay dahil sa stress, no? Hindi po talaga siya normal. And sa mga nagsasabi naman, paano kung naka-birth control kami? So, yun na nga. Kapag naka-birth control kayo, syempre matapang ang mga birth control. Kaya DIPO man yan, implant or pills.
meron talaga yung mga bad side effects. Wala naman kasing perfect na gamot. Maaari po na gusto natin siya or kailangan natin siya kasi ayaw natin magbuntis. Pero dapat ready tayo sa magiging consequences nito in the future. Kasi totoo naman talaga na lahat ng mga birth control ay mayroong negative and positive na impact sa katawan po natin. So if ever na kayo po ay naka-birth control and nakaka-experience kayo ng irregular na period, normal talaga yan sa mga nagbe-birth control kasi ang katawan natin ay na-manipulate na po ng gamot or ng artificial hormones. Which is dapat ay nagpapaliwanag po niyan sa inyo is yung naglagay sa inyo ng birth control na yan. Kung kayo naman ay may mga health center, hopefully merong mga seminar tungkol dito, no, para mas ma-enlighten yung mga kababaihan kasi there are women ngayon na nagpapalagay sila or alam mo yon, naka-birth control sila but they don't really or totally understand kung anong nangyayari sa katawan nila once na sila ay naka-birth control. Kaya maraming mga nagchat sa akin, bakit sira ang regla ko, naka-pills ako? Bakit sira ang regla ko, naka-implant ako? 'Di ba? Hindi ba kayo nasabihan na ito po yung mga possible na mangyayari sa inyo in the future? Once na kayo po ay nag-birth control, talagang mangyayari po yan sa inyo. So hopefully na seminar kayo or na instruct kayo about that, no? Yun feeling ko yun ang nagkukulang sa mga healthcare natin nowadays kasi maraming babae ang nagtataka bakit sira ang regla nila simula nang tumigil sila sa pills, simula nang nakatikim daw sila ng mga birth control, mga uminom ng Provera, tapos nung nag-stop sila biglang nawala, 'di ba? Yun ang kulang. Hopefully meron. Pero ito na may online seminar na tayo dito mga sis. At least ngayon alam nyo na, 'di ba? Ayan, kaya maganda talaga na meron tayong mga ganitong advocacy mga sis. And sabi ko nga po sa inyo, isa ako sa mga nagpupush talaga ng advocacy na yan. Pero hindi ako sumasali sa mga pageant. Ayan. This is an advocacy lang talaga tong mga sis. Kasi para maging aware yung mga girls natin. And yun nga po, aside from this, meron din po kasi talaga akong ino-offer na therapy para sa mga babae na sira ang regla, hirap magkaanak, may sakit sa matres, at yung mga walang pampa-check up. Kasi dito, binibigyan ko sila ng pagkakataon na matry muna ito ng libre lang para ma-experience nyo muna kung okay sa inyo, magugustuhan nyo ba yung therapy natin. Ngayon kung ayaw nyo, pwede naman kayo mag-discontinue, 'di ba? Pero kung magugustuhan nyo, saka na tayo mag-usap. For now, ang gagawin natin is assessment muna kung kakayanin ba natin siya. And lahat yan walang bayad. Yung assessment, initial therapy natin, wala kayong babayaran dyan mga sis. Kasi nga po, gusto namin ipatry muna sa inyo kung magugustuhan nyo ba yung effect niya or mahihiyang ba kayo. So, anong gagawin natin? First step is mag-chat kayo sa akin and ikwento nyo yung mga experience nyo. Kung meron kayong mga record ng check-up nyo, meron kayong ultrasound, meron kayong mga lab test, pwede nyo naman isend yan sa akin kasi para makita natin kung gaano nakalaki yung size ng bukol nyo, 'di ba? Para malaman natin kung kakayanin pa ba. Kasi ako, ayoko din na pag sinabi ng isang client na meron siyang sakit sa matres, tapos sasabihin ko na kaya ko yan, na eto may ipapainom ako sa iyo pero yung pala sobrang laki na pala ng bukol niya, 'di ba? So that is the reason kung bakit nagkakaroon tayo ng free assessment. And reminder ko lang mga sis, ito pong therapy natin is open po siya Luzon, Visayas, Mindanao. Okay? So ito po ay virtual and online kaya kahit nasa saang lupalop tayo ng mundo, pwede po tayo dito. May Bierica. How about, thank you sa nag-gift. Thank you so much. How about endometriosis? Ayan. Actually, topic namin siya kanina, sis. Pero yes, let's try to repeat na lang lahat ng information. So, eto na nga. Ano daw ang endometriosis? Kapag kayo po ay merong endometriosis, yung pader ng matres natin or yung lining ng matres natin, may mga laman kasi yan sa loob. So, yung laman sa loob, ang nangyayari, lumalabas siya, which is abnormal yon. Hindi siya dapat ganun. Kaya, ibig sabihin, may nangyayaring hindi maganda sa loob ng matres natin, kaya yung laman ng matres natin ay lumalabas. So, once na nararamdaman ng katawan natin na may mali
may mali may mali siya. Hindi siya dapat nandun sa lugar na yun. Natural, magre-react ngayon yung mattress natin, may pamamaga, maapektuhan yung lining ng mattress natin, and maraming babae na may ganitong sakit na hirap sila magkaanak dahil po dito sa sakit na endometriosis na to. To the point na pati po yung regla nila is apektado na din. Kaya po, yung mga alaga namin na merong endometriosis, talagang dumaan kami sa butas ng karayom sa pagte-therapy sa kanila para lang gumaling sila. And thanks God, kasi talagang naging okay naman po sila, kahit hindi lahat, at least marami natulungan. Pero yun nga, hindi lahat. Kasi may iba po na talagang malala na yung case nila. Yung endometriosis nila is hindi naagapan. Kaya po, hindi sila natulungan talaga. Ayun, yun po yung sinasabi ko. Hindi lahat ng mga nagpatulong sa akin is naging successful kami. That is why, sa mga first-timer, pinapatry ko muna siya ng libre. Kasi para malaman natin kung hiyang ba kayo, kung magugustuhan nyo ba siya, 'di ba? Para at least malaman natin kung sino yung mga talagang desidido na gumaling, kung sino talaga yung willing talaga na mag-adapt doon sa gagawin nating process. At yun po, libre lang muna siya para sa mga first-timer. Thank you so much. So, ang gagawin yung mga sis para maka-join kayo dito sa therapy natin is, i-chat nyo lang po ako. Ganun lang kasimple. Ikwento nyo. Ayan. So, actually, meron din tayong FB page. Just in case po na gusto nyo din akong i-follow, meron tayong FB page. Ayan siya. So, ano na lang. Ayan. Paano ba? Ay, nakikita ba? Ayan. Ayan siya. So, screenshot nyo mga sis at i-follow nyo ako dyan sa FB ko, sa FB page ko. Pwede nyo akong i-stalk dyan kung gusto nyo na maging connected tayo sa isa't isa. Meron din kaming group chat mga sis para sa lahat ng mga nag-avail ng aming libreng therapy. Ayan, binibigyan natin sila ng pagkakataon na matry po siya para lahat masubukan. Kasi hindi naman lahat pag inom ng gamot or kung ano-ano, pagpasok sa isang therapy, hiyang kaagad sila. Kaya po, ang gagawin natin is ililibre muna natin siya para malaman nyo kung magugustuhan nyo or mahiyang ba kayo sa effect niya. Para kung sakali na ayaw nyo, edi goodbye, 'di ba? Kumbaga okay lang naman, walang kaso 'yun. Pero kung gusto niyo siyang i-continue, saka na tayo mag-usap. Ayan. So yung therapy po na ito is para sa mga babae na nagkakaproblema sa regla, yung mga hirap magkaanak, marami nang nainom na gamot pero parang hindi po sila totally gumagaling sa mga sakit nila sa mattress. Yung iba naman na operahan na yung bukol nila pero bumabalik. So itatakil natin yan lahat sa therapy natin. Marami kayong mga malalaman dito. Yes, yung mga PCOS, isa yan sa mga number 1. Ay, thank you po sa nag-gift. Actually, yung PCOS, isa yan sa mga number 1 na talagang inaano namin ngayon. Kumbaga, isa yan sa mga number 1 na inaalagaan namin or tinitherapy namin ngayon. Kasi talagang suking-suki yan mga sis ng sakit or ng problema sa mattress, yung PCOS. Maraming mga girls ngayon na nagkaka-PCOS dahil bakit? Grabe na yung toxins, 'di ba? Yung chemical na kumakalat sa buong mundo, sa paligid po natin. Ayan, so hindi na natin mapipigilan yan mga sisi ko. Yung mga free radicals, yung mga radiation, yung mga kinakain natin na talagang ma-chemical na sila, which is hindi na natin sila mapipigilan. The only way that we can do is to control, to manage. Pero yung sasabihin na aalisin natin, yung pollution, hindi na natin magagawa yun kasi iba na yung environment natin ngayon. Di ba noon yung mga lola natin wala namang PCOS, wala namang mga ganyan. Kasi iba yung panahon dati. More on healthy pa tayo. Wala pang masyadong mga makikemikal na mga pagkain or yung environment natin is hindi pa siya ganun ka-polluted unlike ngayon. Kaya hindi na natin maibabalik ang dati. So, ang gagawin natin is i-adapt na natin yan and yung solusyon yung kailangan nating hanapin. Isa yan sa mga
Isa yan sa mga tinetherapy namin dito at napakarami nila. Actually, meron kami na talagang group chat which is separate siya para sa mga may PCOS. And grabe yung mga nag-uusap-usap doon. Talagang meron pala talaga silang mga PCOS. Halos ang dami. Parang majority ng group chat ko is mga PCOS patients. And nakakalungkot kasi sobrang dami talaga nila mga sis. Kaya pala yung regla nila is patigil-tigil. Yung iba naman, yung regla nila is itim na, alam mo yun, pag lumalabas, parang grabe yung oxidation na nangyayari. Kaya pala yung regla nila is parang hirap na hirap lumabas. Kasi meron pala silang PCOS. At yun nga, ang PCOS, isa yan sa mga problema ngayon ng mga kababaihan, which is, yung ovaryo nila is nagkakaroon na nga po yan ng maliliit na cyst kasi nga hindi nag-ovulate or yung itlog nila ay hindi po pumuputok. Kasi yung itlog natin mga sis, importante yan eh, no? Hindi itlog ng manok ha, itlog ng mattress natin or ng ovaryo natin, ng egg cell. So, importante yan kasi dahil diyan, yan po ang nagpupush para magregla tayo. Siya yung parang signal, no? Kapag walang signal, syempre hindi makakonect yung mattress, paano siya magre-regla? Ito nga yung tagabigay ng signal eh, para kung kailan lalabas yung mga dugo, kailan magsished yung lining. Kaya once na kayo ay may PCOS, isa yan sa mga magiging challenges kapag lumalala na yung level ng PCOS natin. Talagang itong ovaryo natin is nagkakaproblema kaya ang regla ay hindi lumalabas. At anong mangyayari kapag ang regla natin ay hindi lumalabas? Itong mattress na to, kumakapal ng kumakapal, mag-iilang layer na yan hanggang sa magkaroon na tayo ng bukol sa mattress, hanggang sa tumaba na tayo, dumami yung pimples natin. Connect sila sa isa't isa. Kaya po nakakalungkot. Ngayon pa lang, kung nakakaranas na kayo ng ganyan sa regla nyo, agapan nyo na kasi uso din ngayon yung cancer. Grabe laganap kasi yun nga kagaya ng sabi ko, iba na nga kasi yung ano ngayon, iba na yung mundo ngayon. Hindi na kagaya noon. Ako kasi, batang 90s ako. No? At my age, sobrang dami ko nang na-experience. Naabutan ko pa yung era na napaka-healthy ng mundo. Nung bata pa kami, ang kinakain lang namin is talbos ng mga gulay, no? Wala pang masyadong burger that time. Hindi pa siya ganun ka rampant. Ngayon kasi ang bentahan ng mga fast food is talagang 'di ba? Grabe laganap na. Hindi kagaya ng panahon ko, 90s, hindi pa ganyan kaano talaga. Kahit yung mga nanay ninyo, yung mga kung may nanonood sa atin ngayon ng mga teenagers, yung mga mother era ninyo, talagang iba talaga ang mundo dati. Hindi kagaya ngayon na iba-iba talaga. Sobrang toxins na talaga, toxic masyado. Kaya, pati stress ngayon, grabe. Tapos, nababawasan na din yung exercise ng mga kababaihan dahil sa gadget. Ayan, sa cellphone. Katulad nito ngayon, nagsa-cellphone tayo. So, kaya kailangan, kahit nasa bahay lang tayo, gumalaw-galaw tayo, mag-sumba-sumba tayo, or mag-exercise tayo, mag-walking kayo, 'di ba? Meron mga binebenta dito sa TikTok na mga yung walking pad, kaso medyo mahal nga lang siya. Or kahit nasa bahay kayo, sayaw-sayaw lang kayo, mas tipid pa 'yun. O kung bata-bata pa kayo, yung jumping rope, ayan. So, anything na makakapagpagalaw-galaw sa katawan natin is healthy yan mga sisi ko. Okay? Consider na ba na PCOS if I am delayed 7 months before and yes, naregla ako at mom ko ganyan din ang mens. Sa totoo lang, hindi natin madadiagnose agad na PCOS ka if 7 months na. Kasi, hindi naman lahat ng babae ay PCOS porket hindi nagre-regla ng 7 months. Alam mo sis, the only way that we can do for us to know kung yan ay PCOS talaga is ultrasound. So, you have to go to the doctor para ma-check up or ma-ultrasound yung mattress nyo para makita kung anong nangyayari doon sa loob. Kasi hindi tayo pwedeng mag-assume lang na PCOS siya porket maraming nakaka-experience sa ganun na PCOS is masasabi natin na ganun din tayo. So, kailangan natin ng evidence-based na mga information para malaman natin kung PCOS siya. Although yung mom nyo po is ganun din, so maybe meron kayong genetically is ganun siya, no? Na meron talaga kayong ganung mga cases, pero hindi natin pwedeng sabihin agad na PCOS siya. So advice ko sa iyo sis, if you really want to know the reason, magpa-trans V ultrasound po kayo. Okay? Ayan.
Yes, ultrasound po talaga. Ito, adenomyosis. Okay, explain natin. Actually, mga sis, malapit na ako mag-break time kasi almost an hour na ako dito and marami nang nag-chat sa akin. So, huwag kayong mag-alala, i-reply ko po kayo after this live. But for the last topic na itatakal ko sa inyo is about adenomyosis. So, anong nangyayari sa adenomyosis? So, ito kasi yung matres natin, which is, ito yung tinatawag na bahay bata. Kapag nabubuntis tayo, dito po si baby nakatira sa loob ng 9 na buwan. Ngayon, ang matres natin, may mga laman yan sa loob. Yung kanyang paligid, ang tawag yun is yung lining natin. So, yung mga laman sa lining natin, sa loob ng matres, imbis na nandyan lang siya, tumatagos na siya sa muscle layer. Pag sinabing muscle layer, may matigas na part yun. Which is abnormal kasi dapat ang laman ng matres ay nasa loob lang yung lining pero tumatagos siya in the middle which is the muscle layer at yun, masakit na masakit at syempre dahil nga hindi siya normal, nadedetect ng katawan natin na may mali, sasakit ngayon siya, mamamaga siya hanggang sa parang maging bola na yung matres natin. Which is normally, dapat ganito lang yung matres natin pero kapag kayo po ay nagka-adenomyosis, pag severe na yan, magiging parang bilog na yung matres natin at hindi siya normal. No? Nakaka-alarma yon. And kapag may adenomyosis kayo, dapat habang maaga pa na na-diagnose kayo na ganyan, agapan nyo na. Kasi pag pinalipas nyo pa ang maraming taon, mas titindi yung pamamaga at mas mahirap na siyang gamutin. Kaya yung mga naalagaan ko na may adenomyosis, ang dami kong napagaling. Pero yung mga napagaling ko na yun is, hindi pa siya ganun kalala. Talagang mild pa lang. Pero pag yung mga matres nila is talagang sobrang matindi na po yung case nila, hindi na po namin tinatanggap. Kasi ayaw din namin manloko or mambola ng mga tao. Para lang, alam nyo yun, para lang magkapera tayo, isasabihin natin na ay kaya pa natin siya. Although nakita natin na grabe na pala yung nature or yung sitwasyon ng uterus niya is talagang matindi na. So, that is the reason kung bakit din kami humihingi ng mga lab tests nyo at yung mga records nyo, like kung may ultrasound kayo, i-share nyo siya sa amin para magkaroon tayo ng idea kung dapat pa ba natin siyang ituloy or hindi na. So, uulitin ko lang po yung mga gusto pong magpa-therapy dito or gustong matry yung therapy po natin. Libre lang po siya for those first-timers para ma-experience nyo po kung hiyang kayo dito o hindi. Kung hiyang kayo, saka na po tayo mag-usap. Ngayon, kung hindi kayo nahiyang, okay lang din. Kasi wala naman talaga tayong magagawa kung hindi nyo talaga magugustuhan yung therapy. Pero doon sa mga nagustuhan, mag-usap na lang tayo. Sa mga nagtatanong ng location ko, I am located po sa Apalit, Pampanga. Okay? Thank you so much. And mga sis, hanggang dito na lang muna tayo. As much as I would love to, alam nyo yun, mag-share ng mga ideas sa inyo, but kailangan ko rin po talagang magpahinga and mag-break time muna tayo. Kasi sa totoo lang, hindi pa ako nagdi-dinner. So, gutom na ako mga sis. Ayan. So, thank you po sa mga nagpa-follow. Let's try kung makakapagbalik ako sa pag-live. Kasi marami na po ngayon ang nag-chat sa akin. And sa tingin ko, kaya naman. Pero let's try, no? Kasi sobrang dami. And yung GC ko, may mga clients din tayo. So, kapag hindi kinaya ngayon, hopefully, bukas na talaga. Ayan, bukas na ulit tayo, okay? Ayan, once again, this is your coach, Jaja, Certified Health and Wellness Coach. Thank you so much sa lahat ng mga nanood and God bless everyone. Sa lahat po na mga gusto mag-follow sa FB page ko or sa Blue App ko, eto siya mga sis, paki-screenshot na lang po. Ayan, pa-screenshot na lang po ng ating FB page. Okay? Pwede nyo akong i-follow dyan, mga sisi ko, para maging connected tayo to each other, para maging updated din kayo sa buhay ko. Okay? Ayan. Thank you so much mga sis, and have a good night everyone, and God bless everyone. Thank you.